kailangan ko bang sabihin? Maghanda na. Yun lang, maghanda na kayo. Lahat ng sinasabi ni Brother King. Ha? Wala na, pabalik-balik na lang tayo ng buwan. So, maraming salamat sa mga nag-volunteers para sa social media at sa lahat. So, nandito na lahat. Hindi ko na sila pwede pangalanan. Tatagal ito. Okay, other speaker, sino? Eric. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino Guerrilla Forces! Mabuhay tayong lahat! Magkaisa tayo! Magkaisa tayo para sa bayan! Ang baluktot ng gobyernong ito! Ang gobyernong ito ay gusto nila tayong sumunod sa batas, pero sila ay hindi sumusunod sa batas. Mga gago sila! Gago talaga sila! Yan yung galit ko. Para sa kalaman ng lahat, ako po ay 6 million tinulong ko sa Bongbong Marcos noong campaign period. Pero ako ay hindi bulang, hindi bigi, at hindi ako pipi. Nagsasalita ako para sa sambayan ng Pilipino. Kaya magkaisa tayo, panahon na ito na magkaisa tayo na sinasabi ni Vice President Sara na yung salibigan ng bayani na dapat niya itapon sa West Philippine Sea. Ipapalit natin kung sino dapat ipapalit natin doon kung kinakailangan ayon sa saling ng batas. Maraming salamat, Filipino Guerrilla Forces. Hindi ko akalain mga kababayan na ako ay isang magsasalita dito na kami dati ay nandiyan kami sa lansangan, kami mga otoridad na nag-aabang sa mga tao, pero ngayon ako ngayon ang nagsasalita laban sa gobyernong ito na baluktot ng ating gobyerno. Maraming salamat. Kaselis, no? Bago pa po ilabas ng Korte Suprema ang kanyang decision declaring the articles of impeachment unconstitutional, sinasabi ko na impeachment is already dead. Ano ba? Under Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution, meron po tinatawag na 1-year ban. Ibig sabihin, pag nag-file na ng isa, ano ba, hindi na pwede yung susunod kasi in violation of the 1-year ban. And the other parties are viewing. Hindi raw yun proceedings. Mali po yun. Kasi yung proceedings, kasama po yung pagpapile. Saan mo yung payo yun mo? po ang starting point ng isang proceedings. Ngayon, sinasabi ko, kung hindi matidetermine ng Korte Suprema ang jurisdiction, anong saysay ng trial? Di ba ba? Ang hindi po naiintindihan ng iba, kinakailangan po ng maka-acquire ng jurisdiction ang impeachment court, sapagkat yung pong jurisdiction, yun po ang authority para makapag-proceed ka ng trial. Otherwise, kung walang jurisdiction, anong saysay ng trial? That is an exercise in futility. So, tingnan po ninyo, ano? Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution, sinasabi na violate yung 1-year ban. That's why, isa sa dahilan kung bakit i-declare ng Supreme Court ang articles of impeachment na unconstitutional. Di po ba? Yung ibang nitty-gritty, naroon din po that the Vice President was not given due process. Pero ang kauna-unahan mo doon, ano? Yung 1-year ban. Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution. So yun po ang dahilan. Ano po? At matibay ko po sinasabi yun. Bago pa po nagkaroon ng desisyon, lagi kong sinasabi, impeachment is already dead because it violates the Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo at alam ko na tayo ay nagkakaintindihan. Hindi na natin kinakailangan palawakin pa. Ang nangungulit na lang po ay yung mga taga-kabila, sapagkat sa pagkatalo nila rito, ang problema, ang tinitira nila ang Supreme Court. Alam niyo po ba, pwede silang ma-citing contempt ka. Why? Ano po?
they are not only disrespecting the Supreme Court, ano ba? Or the justices, they are already bad-mouthing the justices. Para sabihin mo na yung mga justices ay tuta ng Duterte, that is bad-mouthing. At naniniwala ako na may mga abogado na mai-cite in contempt. Masahan ninyo, ipakukulong yan na Supreme Court. Akong Pilipino, manunulat, kolumnista at isang tagapagtaguyod ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. We are here to stand with the Supreme Court, the rule of law, and for Vice President Sara Duterte. Nagsalita na po ang Supreme Court, final, binding, immediately executory, wala nang debate, wala nang polusot. Ang desisyon na nagpasura sa mga impeachment articles ay hindi lamang tagumpay ng batas, ito ay tagumpay ng katotohanan, ng hustisya at ang sambayan ng Pilipino. Huwag nating hayaan, yurakan ito ng mga hindi marunong rumispeto sa konstitusyon. Kaya ngayong araw, buong buo ang suporta natin kay Attorney Ferdinand Topacio at kay Attorney Mark Tolentino sa kanilang paghahain ng indirect contempt charges laban sa mga walang galang sa Korte Suprema. Kung sinasabi mong makabayan ka, kung sinasabi mong tagapagtanggol ka ng saligang batas, kung ikaw ay isang officer of the court, then you must defend the Supreme Court, not defy it. Eh sino ba sila para umalma at pumontra sa Korte Suprema? Hindi pwedeng selective lang ang respeto sa batas. Hindi pwedeng okay lang na we have to pick and choose kung anong batas na sundin natin. Kasi ayon po sa sa civil code, lahat ng mga decision ng Korte Suprema ay naging batas na ng Pilipinas. Kaya dapat natin isundin yun. Kasi itong impeachment naman, hindi ito usapan ng accountability. Ito ay halatang political agenda. 3 sunod-sunod na taon, unmodified opinion ang kinuha ng Office of the Vice President mula sa Commission on Audit. Ibig sabihin, sa madaling salita, malinis, maayos at walang irregularidad sa pondo. Nag-testify na rin mismo ang team leader ng COA Confidential Funds Audit Office, si Attorney Gloria Comora, na nagsumite po ng documentary evidence ng Vice Presidente. So malinis po siya, walang anomalya, walang lakaw. Kaya ang tanong, bakit pa rin pinipilit, ini-impeach at kinukonvict si VP Sara? Dahil si VP Sara Duterte ay sunod na Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Sure na po yun. Siya ang pinakamatibay na kandidato, number 1 sa lahat ng surveys at pinakamataas ng trust rating. Kaya ang totoong layunin ng mga kalaban, patawan siya ng multang may perpetual disqualification. Kaya tayo ngayon nagsasama-sama hindi lang para ilaban ang legal na tagumpay, kundi para ipahayag hands off to the Supreme Court. Ang pinaglalaban natin ay yung rule of just law. Maraming salamat at buhay ng Pilipinas. Okay.